tanggalin natin mga paps yung magneto dahil ipo-full wave natin yung stator. Kasi nabibitin sa yung charging system niya gawa nung battery operated na yung CDI. Ayan, nabibitin. So, Lihua 4-pin CDI ito. Okay naman yung andar niya. Kaso nga lang, kumukurap-kurap yung mga ilaw niya. Since battery operated na yon, hindi kinakaya ng charging system na supplyan yung voltahe na kailangan ng motor. Kaya yung mga ilaw niya, since battery operated na rin to, yung LED niya, kaya kumukurap-kurap. Kaya gagawin natin, i-full wave natin to ngayon, yung stator, para lumakas. Tapos palitan natin yung charger mamaya. Okay, so tanggalin muna natin to. Gamitan natin yung puller, Y tool, ginamit ko kanina. Tapos kontrain lang natin yan. So tanggalin lang natin to. Tapos pakita ko sa inyo paano mag full wave. Ayan, pagkatanggal ng magneto, gamitan nyo ng puller, lalabas na agad yung stator. Ito, stator assembly. Pwede nating tanggalin yan dito sa dalawa, o pwede rin nating tanggalin dito sa tatlo na tornilyo. Yan, yung 8mm. Yan. Subukan natin kung mabaklas natin dito. Dito na lang para hindi natutuloy yung langis. Tanggalin ko lang to. Yan, tanggalan natin yung dalawang screw bolt. Tanggalin naman natin tungan sa pulser para di na natin tatanggalin to ay. Pero pwede nyo rin tanggalin yan kung gusto nyo. Yan. So natanggal ko na rin yung socket doon. So ito ngayon yung i-full wave natin. Since battery operated, yung charging coil lang yung gumagana. Yung light coil wala na, hindi na gumagana yun. Kaya ang gawin natin, ang full wave kasi, tatanggalin natin yung ground connection ng stator. So yung ground natin yung green. Yan, tatanggalin natin yan. If-floating natin para yung daloy ng current buo. Kaya siya tinawag na full wave. Buo siya, mas buo. Pero papalitan natin yung charger ng pang full wave din na yung mga 5-pin or 4-pin na pang full wave din na charging system. So yun yung mga ginagamit ng mga Rusi o yung mga China na motor. Kaya malakas mag-charge yung mga battery nila. Okay, so doon lipat tayo ng venue, doon tayo sa table para makita nyo maigi yung gagawin natin. Yan mga paps, ito yung tinanggal natin na stator doon sa TMX155 natin. Replacement na pala ito, replacement stator coil assembly. So yung iba ganito pa yung stator nila, yung original ganito. So ano bang pinagkaiba? Dito sa original, mapapansin niyo yung yellow, ito siya, yung kulay yellow natin ito. Dito siya nakakonect. Ayan. Tapos itong isa naman ay kulay white. Tapos dito sa bandang baba, green. Ito yung ground. Itong yellow tsaka white, ito yung para sa charger natin. Ito yung original. Pero pagdating dito sa replacement, ito yung i-full wave natin ngayon. Yung nasa taas, ito kulay yellow siya. Yellow, ito yung wiring niya. Ito yellow. Yan, yellow. Ito yun. Itong pangalawa, kulay pink. So wala tong kulay white. Tapos, ang isa pang pagkakaiba, itong yellow, may katabi siyang dalawang magnetic wire. Ito, kung nakikita nyo yan, magkadugtong yan. Yan, dalawang magnetic wire. Ito yung tatanggalin natin mamaya. Dito sa kabila, nandito siya sa pangalawa. Dito siya sa pangalawa nakalagay. Dito sa replacement, nandito siya sa una. Ito, dito sa kabila, nandito sa pangalawa. Okay? Tapos yung ground parehas lang. Nandito yung ground, nandito rin yung ground niya. Parehas lang sila. Okay, so mag-focus tayo dito sa replacement. Pero parehas lang yung procedure. Ang importante na magawa natin dito, tanggalin natin yung ground. Itong ground connection, itong ground ng stator, itong katabi ng green na may white na lining. Tatanggalin natin sa pagkakahinang yan
kasi dapat floated yung ground ng full wave stator. Ibig sabihin ng floated, walang ground na nakalagay. Kaya full wave siya. Buo yung, kumbaga, sa simpleng explanation na lang, yung dulo, yung dalawang dulo ng coil ng magnetic wire, yun yung kukunin natin. Na buo siya. Buo. Hindi siya nahati. Kasi itong stock, yung kalahati nito papunta sa ilaw. Yung kalahati papunta sa charging. Ang gagawin natin dito ngayon, buo na siya. Yung dalawang dulo ng magnetic wire ang kunin natin para maging full wave. Okay? Mas malakas yun kasi buo na siya. Itong magnetic wire natin, iisang pwersa na yan para mas malakas yung pagkarga ng battery. Okay, so ang una natin gagawin, tanggalin natin itong ground. Itong magnetic coil, take note itong magnetic coil. Ihiwalay natin dito sa pagkakahinang. Ayan. So tanggalin muna natin yan. Yan mga paps, tanggalan natin ito. So ito yung ground ng magnetic wire na nakalagay dito. So natanggal na natin siya. Ngayon, ang isusunod naman nating tatanggalin, itong dalawang magnetic wire dito na magkadikit. Ito, yung dalawa. Hihiwalay lang natin siya dyan. Okay? Tanggalin muna natin yan. Basta dalawa yan, magkadikit sila. Yan o. Yan eh. I-switch natin yung para makita nyo. Naka-switch na pala. Yan o, yung dalawa. Yan. So tanggalin ko muna yan. Yan mga paps, natanggalan natin yung ground, di ba? Inuna natin yan kanina. Natanggalan din natin yung dugtungan ng coil. Dito yung dalawa. So gagawin natin ngayon, since wala ng ground yung stator natin, ilalagay na natin itong ground dito. Dito sa kulay yellow. Okay? So ito na yung dulo at saka dulo. Yan, dulo at saka dulo na to. Ito yung isang dulo, tapos yung isang dulo, itong pink. Ito na yung pink, tsaka yellow. So, ilagay lang natin to. Dikit lang natin. Lagyan natin ng wire papunta doon. Yan mga paps, lagyan natin ng shrinkable tube para maganda yung insulation nya. Yan, medyo hangin lang. Medyo malaki lang itong natin. Pumili pati yung Yan. Importante, naka-insulate siya. So ngayon, i-connect na natin to dito sa pinanggalingan nung tinanggal natin. Gusto lang natin na maigi, tapos i-connect natin siya dyan. So ihinang na natin yan ngayon. So ayan mga paps, naidugtong na natin dito yung dulo nung galing dito sa ground. Yung magnetic wire ilagay nyo lang dito sa may yellow. Yellow kasi ito eh. Basta kung sino yung kasama nung dalawang ito, itong magnetic wire. Ito, dalawa. Itong magkadugtong na magnetic wire na yan. Di ba tinanggal natin yan? Tapos dito natin nilagay yung galing sa ground. Yan. Pero ito, hayaan nyo nang nakaganyan yan. Kasi importante dyan magkadugtong sila. Huwag nyo silang paghihiwalayin. Importante na nakadugtong yan. Okay? So ganun lang. Na full wave na to. Na full wave na tong stator natin. Ang susunod na lang natin na gagawin, huhugutin natin tong pink at saka yellow. Pink at saka yellow. Sa ibang stator, ito nga, gaya ng nasabi ko kanina, sa mga original pa, yellow at saka white. Pero dito, sa replacement, yellow at saka pink. Kasi dyan natin lalagay yung charger natin mamaya. Okay? So, lagyan ko lang ng shrinkable tube to, para safe, hindi siya magkaroon ng contact. Hindi siya dumikit sa ground. Pero dagdagan ko rin yung hinang niya para mas matibay. Ayun mga paps, so nilagay na natin yung shrinkable tube dito para hindi dumikit sa ground. Kung mayroon kayong multi-tester, pwede nyong i-check kung wala na ba yung ground ng stator natin, kung floated na ba yung ground dito. So check nyo dito
Meron tayong multi-tester dyan, nakaset siya ng times 1000. Pwede rin to sa mga digital na multi-tester. So ang gawin nyo lang, yung dalawang probe test, idikit nyo dito sa dalawang wire, yung galing doon, yung yellow tsaka pink, dito sa class A. Pero pag doon sa original, yellow tsaka white. So pag dinikit nyo yung test probe dito, dapat papalo yung tester. Yan na. So idikit natin dito. Papalo dapat yan. Yan. May reading dapat. Okay? So ito yung tinatawag nating continuity test. Buo ba yung linya? So ibig sabihin ito buo. So dalawang test yung gagawin pala natin. Ito yung continuity test, tapos i-ground test natin siya ngayon. So sa ground test, isa lang ang ilalagay nyo dito. Kahit alin ang mauna dyan, okay lang. So unahin natin tong yellow. Tanggalin natin tong nasa pink. Tapos itong isang dulo ng multitester, ididikit nyo dito sa body ground. Itong ground, itong metal part ng stator. Ayan o. Idikit nyo ganito, parang ganito. Tusok nyo lang. So importante dito, walang reading dapat yung multitester. Wala dapat reading. Wala, 0 dapat siya. Ayan. Ganyan. So ganon din sa kabila, no? So sa yellow yung inuna natin, lipat naman tayo sa pink. Ayan. Ganon din dapat. Wala dapat siyang reading. So ibig sabihin nun, hindi na naka-ground yung stator natin. Wala na siyang ground. Floated na siya. Itong dalawang dulo na lang yung may continuity. Ayan o. May continuity siya. Pero wala siyang ground. So yun ang gusto ng rectifier natin. Na katulad din ng ginagamit ng mga Rusi, Motopush, at saka iba pang mga motor na kung saan ay malakas yung kanilang charging system at pwede kang mag battery operated at magkaroon ka ng battery operated CDI, battery operated headlight. So yun yung advantage nung pag full wave. Okay? So sana nasundan nyo. Pwede rin namang itest to gamit lang yung test light kung wala kayong multi-tester. Yung mga paps, may ando na yung spacer. Importante yun ha, huwag yung kalimutan yun. So natin lagay itong nut. So dapat naka-align tong magneto nyo ha. May konya yan, yung half moon key dun sa ilalim. Itapat nyo lang dun sa slot nung magneto. Para naka-timing siya. Sa pagpo-full wave mga paps, papalitan yung charger. So hindi ko na tinanggal yung charger sa taas, hinugot ko lang yung socket, hinugot ko lang. Tapos naglagay tayo dito ng 5 wire na charger. Ito. So meron ditong kulay green. Itong green natin, direkta na to sa ground. Ito kulay green din ng Honda. Yan, green din. Ground to sa ground, negative. Tapos itong red, direkta din to sa positive, papuntang battery. Yan. Tapos itong pink at yellow, ito yung dalawa na ilalagay dun sa na full wave natin, yung dalawang dulo nung stator. Okay, tapos yung black naman, itong black, ito yung lalagay natin doon sa accessory wire, sa accessories ng motor, itong kulay black. Okay, so full wave na to, okay na. Dahil nung nakaraan nag battery operated kasi kami dito ng CDI, yun nga lang nabibitin yung kuryente na pumapasok sa battery, kaya ang tendency medyo pumapalya siya pag nabibitin ng voltahe. Kaya nag full wave na lang kami dahil naka battery operated na rin yung mga ilaw nito. Okay, so ganyan lang kasimple yung pag full wave. Madali lang siya. Ang lang yung pagdidikit doon sa baba dun sa stator natin. Naging successful naman to, yung conversion na to. Inobserbahan muna namin to bago ko i-decide na ituloy yung pag-video para ma-review din namin kung okay siya. Okay naman, okay yung result.